ay lulusong sa baha, as much as possible kasi dyan, is dapat continuous yung moving ninyo at hindi kayo hihinto. And mataas yung rev ninyo or yung apak ninyo sa gas. Para talagang siguradong makakasurvive yung inyong sasakyan. So, ang idea dyan, kung manual man yung kotse ninyo, so pwede nyo siyang ilagay sa first gear or second gear. Para magme-maintain lang yan ng mga around 10 to 20 kph. Kung automatic naman yung sasakyan ninyo, pwede nyo siyang ilagay dun sa L or B, or kung manual mode naman, lagay nyo lang sa first gear or second gear. Para yung sasakyan ninyo, malakas yung hatak, okay? Malalim yung apak ninyo sa gas, tuloy-tuloy yung inyong pag-abante. Okay? Then yun siguraduhin nyo rin na yung sasakyan na nasa unahan ninyo makakasurvive. Kasi baka mamaya, yung nasa unahan nyo pala, biglang tumirik at ikaw ay naabutan yan sa likod, malulunod kayong pare-pareho nyan. So, dapat, siguraduhin mo na nakauna na siya, nakasurvive na siya doon sa pinakamalalim na area bago ka susunod. Magpauna ka talaga muna. Then, pag tayo ay, nandun na tayo sa medyo malalim na part, ang apak ng gas niyan dapat tuloy-tuloy. Huwag nyong bibitawan. Okay? Kasi, para yung exhaust dire-diretso. Okay? Then, yun, anuhin natin dun sa, sabihin natin, nakakambyo na kayo ng low gear, dire-diretso na yung apak ninyo sa gas. Okay na yan, no? Ang isa sa mga idea rin dyan, kung sakaling kayo ay, yun nga, lulusong sa baha, is dapat continuous yung movement ninyo. Kasi, pag yung sasakyan, continuous yung movement, yung ano niyan, yung baha, maano rin yan, gumigilid. So kumbaga, yung ilalim ng kotse, bumababaw yung baha. So dapat continuous na tama-tama lang yung bilis. Kasi pag masyado mo namang mabilis in-approach yung baha, baka yung plate number mo naiwanan na dyan sa kalsada na yan. O baka yung bumper mo nga ay matanggal. So yan naman yung scenario. Kaya kailangan dahan-dahan lang yung approach natin. Tamang-tamang movement lang. Hindi naman masyadong mabilis.